Paano kung sabihin ko sa'yo na ang lahat ng pinaniwalaan mo noong bata ka pa ay kalahati lang ng katotohanan? Walang nagsasabi nito sa'yo habang bata ka pa. Hindi ang iyong mga magulang. Hindi ang iyong mga guro. Kahit ang mundo sa paligid mo. Lumalaki kang iniisip na ang buhay ay simple, patas, at madaling hulaan, pero sa sandaling lumabas ka na sa tunay na mundo, ibang klase ang realidad. May mga taong ngumingiti sa'yo pero hindi naman talaga tapat ang intensyon. Ang pagsisikap ay hindi palaging nagreresulta sa tagumpay. At ang kabaitan ay hindi laging ginagantihan ng kabutihan. May isang katotohanang itinatago sa bawat bata, isang katotohanang ang buhay lamang ang magtuturo sa iyo sa mahirap na paraan. At kapag nakita mo na ito, hindi mo na ito kailanman muling mayaalis sa iyong isipan. Kapag bata ka pa, parang ligtas ang mundo. Naniniwala kang natutupad ang mga pangarap basta gusto mo lang. Iniisip mo na ang mabubuting tao ay laging nananalo at ang masasamang tao ay laging natatalo. Pero unti-unti, habang lumalaki ka, nagbabago ang lahat. Mapapansin mo na ang mga matatanda ay laging stress. Ang pera ay palaging problema. Ang mga taong pinagkatiwalaan mo ay unti-unting nakakadismaya. At bigla na lang, ang buhay ay hindi na katulad ng mga kwentong ikinuwento sa'yo. Walang naghahanda sa'yo para sa pagbabagong ito. Walang umuupo at nagsasabing, ganito talaga gumagana ang realidad. Sa halip, natutunan mo ito sa pamamagitan ng sakit, kabiguan, at pagkadismaya. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa paglaki, ito ay tungkol sa isang nakatagong katotohanan na nadidiskubre ng bawat kabataang kaluluwa sa kalaunan. Isang katotohanang nagbabago sa lahat ng akala mo tungkol sa buhay. May isang batang lalaki na nagngangalang Ayan. Tulad ng ibang bata, naniniwala siya na simple at maganda ang mundo. Iniisip niya na kapag nag-aral siya ng mabuti, lagi siyang magtatagumpay. Kapag siya ay mabait, mamahalin siya ng lahat. Kapag tama ang kanyang ginagawa, gagantimpalaan siya ng buhay. Puno ng mga pangarap ang kanyang kabataan. Pero walang nagsabi sa kanya na ang buhay ay hindi palaging sumusunod sa mga patakaran. Sa paaralan, mas masipag siya kaysa sa karamihan, pero minsan mas magagandang resulta ang nakukuha ng iba. Sa bahay, sinusubukan niyang mapasaya ang lahat, pero parang hindi pa rin ito sapat. Unti-unting may pagkalito na nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Bakit ito nangyayari, madalas niyang iniisip. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya na pansamantala lang ito. Akala niya ay magiging maayos din ang lahat kapag siya ay lumaki. Pero iyon ang unang ilusyon na pinaniniwalaan ng bawat bata, na ang oras lang ang mag-aayos ng lahat. Hindi alam ni Ayan na ang buhay ay hindi biglang nagiging mas madali kapag tumanda ka. Sa katunayan, lalo pa itong nagiging komplikado. At ito pa lamang ang simula ng katotohanang malapit pa niyang matuklasan. Habang lumalaki si Ayan, unti-unting ipinapakita sa kanya ng realidad ang tunay nitong mukha. Ang mga kaibigan na pinagkatiwalaan niya ay nagsimulang magbago. Ang ilan ay umalis ng walang paliwanag. Ang ilan ay nanatili pero hindi na katulad ng dati. Napagtanto niya na hindi lahat ng umingiti sa iyo ay tunay na masaya para sa iyo. Naranasan niya ang unang beses na pagtanggi. Nag-apply siya sa mga oportunidad pero hindi siya pinansin. Nagsumikap siya, pero hindi dumating ang tagumpay ng kasing dali ng inaasahan niya. At dahan-dahan, may mabigat na pakiramdam na nagsimulang mabuo sa loob niya pagkadismaya. Ito ang bahaging hindi itinuturo sa kabataan, na ang pagsisikap ay hindi laging katumbas ng gantimpala. Nagsimulang magtanong si Ayan sa lahat. Sulit ba talaga ang pagsisikap? Bakit naghihirap ang mabubuting tao? Bakit napaka-unfair ng buhay? Ang mga tanong na ito ay nanatili sa kanyang isipan tuwing gabi. Parang naramdaman niya na ang mundo ay tahimik na binago ang mga patakaran nang hindi man lang siya sinasabihan. Pero ang hindi niya napagtanto ay ang sakit na ito ay humuhubog sa kanya. Hindi siya sinisira. Hindi siya pinaparusahan ng buhay. Tinuturuan siya nito. Isang araw, nakatagpo ni Ayan ang isang matandang lalaki habang siya ay nag-iisa sa isang parke. Napansin ng matanda ang kanyang katahimikan at tinanong siya, mukha kang may bitbit na napakaraming iniisip. Ngumiti si Ayan ng pilit at sinabi, hindi ganito ang inaasahan kong buhay. Tumango ang matanda at sinabi ang isang bagay na nagbago sa lahat. Hindi kailanman nilalayong tumugma ang buhay sa iyong inaasahan. Nilikha ito para hubugin ang iyong pangunawa. Nanatili sa isipan ni Ayan ang mga salitang iyon.
Napagtanto niya ang isang mahalagang bagay, hindi nagiging mas madali ang buhay, ikaw ang nagiging mas matatag. Ang mga pagkabigo ay hindi katapusan. Ito ay mga aral. Ang pagtanggi ay hindi talaga pagtanggi, ito ay pagredirect. Ang sakit ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Sa unang pagkakataon, tumigil siya sa pagtatanong ng bakit ito nangyayari sa akin? At nagsimulang magtanong ng ano ang sinusubukan nitong ituro sa akin. Ang pagbabagong iyon ay nagbago ng lahat. Dahan-dahan, hindi na siya basta-basta nababasag at nagsimula siyang buuin ang sarili niya. Hindi na si Ayan ang nalilitong bata na dati siya. May mga problema pa rin siyang hinaharap pero ngayon, iba na ang paraan niya ng pagharap dito. Tumigil na siyang umasa na magiging patas ang buhay. Sa halip, natutunan niyang mag-adapt. Tumigil na siyang umasa sa motivation. Sa halip, nagpatayo siya ng disiplina. At higit sa lahat, tumigil na siyang habulin ang pagiging perpekto. Sa halip, hinabol niya ang pag-unlad. Mahirap pa rin ang buhay pero mas matatag na siya. Napagtanto niya ang pinakamalaking katotohanan na hindi sinasabi sa kabataan. Hindi ka palaging poprotektahan. Hindi ka palaging gagabayan. At hindi ka palaging ililigtas. Kailangan mong matutong umunawa, magkamali, madapa, at bumangon mag-isa. Ito ang tunay na paglalakbay ng paglaki. Hindi ang maging perpekto kundi ang maging mulat. Kung bata ka pa, tandaan mo ang katotohanan ito. Hindi palaging susunod ang buhay sa plano mo. May mga taong madidismaya ka. May mga bagay na hindi magiging patas. At minsan, kahit ibigay mo na ang lahat ng iyong pagsisikap, maaari ka pa ring mabigo. Pero hindi iyon ang katapusan. Doon pa lang nagsisimula ang tunay mong kwento. Dahil ang pinakamalalakas na tao ay hindi ang mga hindi kailanman nadadapa kundi ang mga natutong bumangon sa bawat pagkakataong sila ay bumabagsak. Habang bata ka pa unawain mo ito ng maaga. Para hindi ka tuluyang masira ng buhay sa hinaharap.